day of reckoning. Yeah. Tsaka sabi nga niya, kinote niya nga sa Psalms 91 verse 8. Yeah. I will let you see with your own eyes the destruction and the punishment of the wicked. Yeah. Ang ganda ng promise ng Panginoon. So very positive po si PRRD. Ano yung parang pinaka-importanting mensahe niya sa inyo nung time na nag-visit kayo sa kanya? Nung kinwentuhan ko kasi sa siya kung ano nangyari sa labas, sabi ko, ikaw na ayaw mong ipaalam, ayaw mong magpa-istorbo tuwing birthday mo, natutulog ka lang. Ngayon buong mundo ang nagse-celebrate ng birthday. Yeah, birthday niya. So, tuwang-tuwa naman siya. So, masaya siya. Nagbanggit pa siya na, like personal messages sa Pilipino, mga kababayan natin. Sabi niya, salamat sa suporta at sa pagmamahal. As usual, sabi niya, mahal niya ang lahat ng ang mga Pilipino sa buong mundo, sa Pilipinas at sa labas ng bansa. Saan mang parte ng bansa, mahal niya. Yun naman talaga Miski na ng presidente siya, mas minahal pa nga niya. Yeah. At ang Pilipinas. Yeah. So, ako po talagang nag-travel din ako para ma-witness talaga namin yung pang-aapi sa family ninyo. At lalo na kay Pangulong Duterte. Kitang-kita din naman namin, million tao talaga ang nag-support sa inyo. Pero ako po ay bilang isang just an ordinary citizen, marami ding lumalapit kasi sa akin ng mga tao. Minsan nagpe-pretend that they are connected with you, or I don't know, may mga nung kahapon sa ground nandoon ako, may mga pinaparating sa akin na mga information na may mga taong nangihingi ng tulong in behalf of your family. Inaalaw niyo po ba yon? Hindi no. Pakiusap ko lang kung sino man ho kayo, huwag niyong gamitin ang pagkakataong ito, ang trahedya namin. Yeah. Kung kayo ay sadyang nangangailangan sa buhay, parang awa niyo na ho, huwag niyo hong gamitin ito. Dahil kami ho bilang pamilya, si VP Inday, si Congressman Pulong, si Mayor Baste, hindi ho kami hihingi ng tulong o financial na tulong sa ibang tao. Kami ho, kung kinakailangan naming umutang, yun ho ay gagawin namin. Merong nagkwento sa akin. Maraming lumalapit kasi alam nila, desperado kami, di ba? Yeah. Lumalapit sila na ganyan. Sabi ko, kung kaya mong gawin, bakit hindi mo na lang gawin? Bakit, maraming mga kwento, mga storya. Sige, kung kaya mong gawin, gawin mo na lang. Yun ang ko. So pakiusap ka lang, yung totoong nurse, alam mo, natulog sa bahay namin, Maharlika. Yung totoong nurse na nag-aalaga, ako nag-interview na before pa siya naging presidente. So sa bahay namin niya natutulog, sa sala namin natutulog, nag-aantayan kay PRD kung kailan siya tatawagin. So yung totoong mga nurse hindi nagsasalita. Kami may group chat kami ng kasama ng mga nurse na nag-aalaga sa nagre-report sila sa akin kung ano. So yung totoong nurse, hindi yan nagsasalita. Code of ethics yan ng nurse na hindi ka dapat magsalita. Disclose sa iyo. Yes.